Hindi na namin ito kakayanin. Natutupok na ang aking abilidad. Hindi ako papayag ng ganito. Isasama kita, mortal! Yeah! Ano naman kaya ang binabalak niya? May sapat na ba siyang lakas para makagawa ng pang-atake? Wala na akong magagawa. Hindi ko siya magawang atakihin ng harap-harapan. Kaya wala nang ibang paraan. Kung dito na lang. Kung ano man ang ginawa mo ay wala na silbi ang lahat ng mga yan. Kaya tanggapin mo na lang ang iyong magiging katapusan. Hangal na mortal. Katapusan nating dalawa. Paalam. At salamat nga pala sa mga regalo. Ah! Baging! Pero paano ito nakalusot sa Guanyin Cage? Hindi ko akalain na sa ganitong paraan kita mahuhuli, mortal. Hindi makagalaw ang Guanyin. Ano ang binabalak niya? Isasama niya ba ako sa pagkasunog? Hindi talaga makakilos ang Guanyin. Delikado kung isama niya kami sa kanyang pagkasunog. Ano? Tara na, mortal. Samahan mo ko sa kabilang mundo. Ganun pala. Sa likod niya ako aatakihin. Sige lang. Pagbibigyan kita sa gusto mo. Divine Shield! Switch! Ano ang nangyayari? Bakit nagkapalit kami? Hindi! Tanggapin mo ang sarili mong atake! Switch! Natapos din, pero kailangan namin makalayo kaagad. Napakasaklap naman ang aking pagkatalo. Sarili kong abilidad ang humamak sa akin. Gusto niyo bang maging abo? Mga kasama, takbo na! Anong klaseng apoy ba talaga ang ginamit ni Jing? Napakalayo namin kanina pero ramdam ng lahat ang napakatinding init. At mas lumakas pa ito ngayon dahil sa pagsabog ng Guanyin. Jing talaga, pahamak. Pinasabog ba naman? Hanggang ngayon ay namamangha pa rin talaga ako sa mga kayang gawin ni Master Jing. Malapit na naming makaharap ang pinakamalakas na nilalang sa lugar na ito. Walang iba kundi ang hari ng Dark Continent na si Don Prix. At sa wakas ay mapapalabas ko na rin ang aking tunay na abilidad. At may bonus pa dahil nga siya ay isang hari
Tiyak na labis-labis ang kanyang lakas. Kaya naman, hindi ko kailangan napigilan pa ang tunay na lakas ng aking abilidad. Ano naman kaya ang iniisip ni Hisoka? Kanina pa siya seryoso. Hindi niya nga napansin kanina na lumalabas na sa kanyang katawan ang kanyang aura. Makikita ko na rin ang aming ninono. Gaano naman kaya siya kalakas? Mabilis, napakalakas at napakakunat talaga ng halimaw na yun. Pero grabe talaga ang tatay ni Gon. Napakadaming abilidad ang kaya niyang gawin. Ibang klase, napaka-cool. At ngayon naman, papunta naman kami sa ninuno ni Gon. Nako, hindi yata maganda to. Parang humihilab yata ang aking tiyan. Huwag naman sana. Killua, Bakit, Gon? Ano ba yan, Gon? pasensya ka na, Killua. Napakabastos mo Bigla talaga. na lang sumakit ang aking Humanda tiyan. ka sa akin pag inabot kita, Gon. Killua, ito pa. Humanda ka talaga sa akin, Gon. Pasensya na talaga, Killua. Grabe, napakabaho naman ang utot niya. Ano naman kaya ang kinain nila ni Pam bago kami pumunta dito? Hoy, Gon! Ano bang kinain yung dalawa ni Pam nung nag-date kayo? Bakit mo naman naitanong, Killua? Naiinggit ka ba? Inggit? Hindi, no? Ba't naman ako maiinggit? Napakabaho lang kasi ng utot mo kaya ayaw kong kainin ang kinain mo. Ganun ba? O ito pa. Akala mo, Gon, ha? Gon! Umanda ka talaga! Killua, walang jowa. Gon talaga. Lakas ng trip niya ngayon, ha? Alam niya kasi hindi pa ako nagkakajowa mula noon hanggang ngayon. Pero siya, iba talaga ang karakas niya pagdating sa mga babae. Napakadaming babae na ang kanyang naididate. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga. Gon, magkakajowa din ako. At yan ang first mission ko pag uwi. Killua, ba't hindi mo nalang ligawan yung kaibigan nating babae? Sino naman niya sinasabi mo, Gon? Sa pagkakaalam ko, wala din siyang jowa, Killua. At nararamdaman ko na may gusto talaga siya sa'yo. Kaya sa pag-uwi natin, makipag-date ka kaagad sa kanya, Killua. Sino naman kayang babae ang tinutukoy niya? Sino ba talagang babae ang tinutukoy mo, Gon? Wala nang iba, Killua, kundi si Melody. Leche ka talaga, Gon! Humanda ka sa akin, Gon! Ano ang pinagkagagawa ng mga batang ito? Kakaiba talaga ang mga batang ito. Nagawa pa nila maglaro at mag-asaran. Nakakaaliw talaga sila. Sino mag-aakala na isang playground lang pala sa kanila ang Dark Continent? Ang laki na talaga ng pinagbago ng Dark Continent. Hindi lang ang lugar at mga halimaw ang nagbago dito. Apektado na talaga ang lahat dahil maging ang hangin ay nagbago na. Iba na ang amoy na ito. Ngayon lang ako nakaamoy ng ganito kabaho. Humanda ka sa akin, Gon! Aba, mukhang nagkakatuwaan itong si Gon at si Killua. Mapuntahan nga itong si Kai. Kai, ano yun, Hisoka? Tanong ko lang, gaano kalayo ang natatanaw ng may malaking mata? Aba, mukhang nasa katinuan ka na. Pero mamaya pagaganapin ang kasiyahan. Dapat mamaya pa magsisilabasan ng mga payaso. Ba't ba ang aga mo? Aba, mamaya mag-ingat ka. Baka maapakan ka ng payaso ang sinasabi mo. Ang mukhang payaso na yun. Wala na talagang ibang magawa kundi ang mag-trip sa mga kasamahan niya. Pabuti na lang at si Kite na nakita niya. Nakakapagod na rin kasing magpigil sa mukhang payaso na yun. Nagsama ang dalawang malalakas at mas malakas na sila ngayon. Dahil nagbalik sila, hindi ko na sila hahayaan pang mabuhay at nagsama pa ng mga basura. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapakita ng kahit kunting awa sa inyong dalawa. Maha Netero.
Hindi! Hisoka! Lagot, napuluhan yata ang payaso. Hisoka! Bata pa ako nung nakita namin ni Isaac Netero. Ito si Don Prix. Pero bakit halos hindi man lang tumanda? Hisoka! Buhay pa ba siya? Hindi. Yan ba ang ninuno ni Gon? Bakit hindi ganun katanda? Hisoka! Hindi maaari. Natuluyan yata ang payasong ito. Lagot na. Simpleng atake lang. Pero bagsak agad si Hisoka. Kahit sa likuran mo! Bakit di ako makakilos? Anong ginawa niya? Nararamdaman ko sa batang ito ang mga insektong halimaw na nooy naninirahan sa lugar na to. Pero matagal ko na silang nilipon at inubos ko na silang lahat. Hindi kaya may nakatakas. Ganun pa man, bakit nararamdaman ko sa taong ito ang mga insektong halimaw na yon? Iilan sa mga iniisip ko patungkol sa kanya nung hindi ko pa siya nakita. Lahat ng yun ay purong imagination lang. Kumbaga, malabo pa sa sabaw ng pusit. Ngayon nakita ko na siya, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kasing edad ko lang siya nung makompleto niya ang yaman at kapangyarihan na bumabalansi dito sa Dark Continent. Kaya nananatiling bata ang itsura niya. Ano kaya ang magiging itsura niya pag nawala sa kanya ang mga kapangyarihang yun?